Ilang araw matapos ilatag na priority ng Pangulo ang Anti-Political Dynasty Bill, naghain ng sariling bersyon si House Speaker Bogie D. at Presidential son Sandro Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Kaya't samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Isang definasyon na tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Isang buwan matapos ang pahayag na ito ni House Speaker Bogie D, formal na niyang naihain ang kanyang sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Inihain ni D ang House Bill No. 6711 kasama si House Majority Leader Sandro Marcos. Sumalang na ito sa first reading sa plenary session ng Kamara kagabi at na-refer na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Sa ilalim ng House Bill 6771, pinagbabawal na ang sabay-sabay na pag-upo sa posisyon na magkakamag-anak hanggang sa 4th civil degree of affinity or consanguinity. Ibig sabihin, hindi na pwedeng humawak ng posisyon ang mag-ama o ina, magkapatid, mag-asawa o magpinsan ng magkakasabay. Inilarawan din ito ang political dynasty relationship bilang existing familial relationship with an incumbent elective public official, whether legitimate or illegitimate, of full or half-blood. Pero kapansin-pansin na mga nagsusulong nito, kabilang din sa ilan sa pinakamalalaking political dynasty sa bansa. Si Congressman Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos at pamangkin ni Senator Amy Marcos. Si House Speaker din naman, miyembro ng political clan sa Isabela at ayon mismo sa kanyang SALN, mayroon siyang 16 na kapamilya na nagtatrabaho sa gobyerno. Gayunpaman, tiwala ang iilang kongresista na maipapasa ito. Normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative mills of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. So this time around, we have to have faith in the people. Sisingilin tayo ng taong bayan kapag hindi natin ito ginawa. Asahan natin na pagdating ng 2028, yung mga hindi susuporta, yung mga harang dito sa anti-political dynasty legislation, sisingilin talaga ng bonggang-bongga ng taong bayan. Pero pagdidiin ni Sendanya, kinakailangan pa rin is-certify as urgent ni PBBM ang Anti-Political Dynasty Bill kung talagang seryoso ito sa pagpapapasa nito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.